Ay, saan man po kay panig ng mundo, nando doon, ay binabati ko kayo pangalan ng Diyos Ama, ng ating Panginoong Hesukristo, Yeshua Hanasri Bimle kayo din. So, inaayaan ko po ang lahat na magtanong. Kung may tanong kayo dyan, i-write nyo lang sa comment at sasagutin ko kayo. Sinabi ni Jesus sa Revelation 21:7, ang magtatagumpay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos mo at ikaw magiging anak ko. Ganun po yan. Ngayon, titingnan natin yan sa talatang 5. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, nakita niya, nakaupo sa isang trono. Anong sabi niya? Narito ako. Narito. Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, hindi luma. Sinabi niya, isulat mo, Juan, pagkat ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Sinabi niya sa akin, sabi ni Juan, naganap na. O yung sinasabi ni Kristo, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega. Hindi sinabing kami ang Alpha at ang Omega. Gumising kayo lahat. Mag-ama yung Diyos nyo na nagkaanak. Ano pa kayong Trinity na tatluhan? Sinabi na nga dyan ako lang. Ako. Kahina niyong bumilang. Pag sinabing ako, ang Alpha at Omega, sigurado, isa. Ako lang ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinom walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Sa talatang yan, sinasabi sa Biblia na ang Alpha Omega ay simula at wakas. Ang katutak na simula at wakas, una't huli, ang nakasulat kay Propeta Isaiah. Diba? Ako ang una, ako ang huli. Liban sa akin, walang ibang Diyos. Puntahan natin ang simula't wakas na Isaiah 44:6. Ako ang una, ako ang huli, liban sa akin ay walang Diyos. Pero 4 yung nakasulat diyan sa taas.
ang one Lord ng Israel, yung King ng Israel, na tinawag na Son of God sa John 1:49, Lucas 1:35. Pangalawa, manunubos, the Savior. Ang unang hukbo, si Kristo po, lahat yan, ang apat na yan. Nagsalita ba si Kristo ng kami? Sinabi ba dyan sa baba na kami ang una? Kami ang huli. Liban sa akin ay wala ang Diyos. Okay. Marunong naman siguro kayong maintindihan ng ako. No? Sige nga, sabihin nyo sa sarili nyo yan, ako. Ano feeling nyo? Tatlo kayo? Ano feeling nyo? Mag-ama kayo? Medyante talaga itong pastor na ito eh. Nagsipagkalat kayo na pamalbalan dyan sa mundo. Talagay nyo kayo yung Diyos. Nagsasalita kayo ng kami. Hindi ka nahiya sa sarili mo. May kasama ka. Kasi nasabi mo, ikaw lang mag-isa at wala ng ibang Diyos liban sa'yo. Tapos magkakami ka. Magwiwi ka. Wiwi. Wiwi. Tawarin kayo. Nuknukan kayo ng mga kabisuti. Tandaan nyo na eh. Ako lang eh. Saka yung ay, ako. Hindi nyo pa maintindihan. Ako lang. Wala nang iba. Dalian lahat may sinasagot ako eh. Baka ko ay bugbugin lahat sa arad ng Puro Sablay. Ako, sige daw. Everybody. Magsalita nga kayo ng ako. Anong feeling nyo? Dami kayo. Puro kayo kakagin ko yan talaga. Takarin kayo. May sinasagot lang ako. Tetext sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, Hari ng Israel! Hari ng Israel! Tingnan. Tingnan natin. Sa John 1:49. Sumagot si Nathaniel at sa kanya'y sinabi, Guro, huwag kayong patawag na guro. Isa lang ang inyong counselor, ang Holy Spirit. Huwag kayong patawag na Ama dahil isa lang ang Diyos ng Israel. Huwag kayong patawag na Panginoon dahil ang Diyos ng Israel ay one Lord. Itong mga nagkalat na walang espiritu ng Diyos na nagsipangaral, hindi nila nakikita yung binawal na tatlo na yon ay one Lord God of Israel at ang kanyang espiritu na counselor na nasa Isaiah 9:6. Makapangyariang Diyos, walang Ama, counselor, sabi doon.
Yung palang hari ng Israel na yun, naging anak ng Diyos. No? At sinasabi nung hari ng Israel na yun, na apat sa tingin ninyo sa Isaiah 44:6. Ganito ang sabi ng warlord ng Israel, na hari pa ng Israel. Ng kanyang manunubos, the Savior. Ha? Yung hari ng Israel may manunubos. Ayun, nakalagay oh. Kanyang manunubos, meron siyang may-ari oh. Nagmamay-ari siya ng manunubos. Diba? Dalawa. Na Panginoon ng mahukbo. Dalawa ba sila? Parang apat eh. Panginoon, Hari Israel, manunubos, Panginoon ng mahukbo. Apat. Ano ba sabi ng apat? Ako. Dahil sinabi dyan ng apat, kami. Ay, nako. Mga kengkoy. Ang saya. Teka lang, baka wala na naman akong sound eh. Sayang yung aking live eh. Ako, sa makatwid bagay ako. Wala nang ibang Diyos. Sabi ng Diyos yan eh. Kayo naman eh, kami. Katuwa kayo talaga. Kami. Wala na ibang Diyos maliban sa amin. Napaka-jealous ganyan. Ang saya talaga Natawa ako rito eh. Wala na namin akong boses. Pakinggan mo sa live. Hello? Hello? Hindi na may boses ko ah. Magtatanong dyan. Ang sayo talaga. Wala na mag-comment oh. Nakakatuwa talaga yung mga tao. Nako, tawarin kayo ng Diyos. So, ngayon, balik tayo doon sa Revelation. Balik tayo doon sa Revelation 22:5. 22:6 yan. 21:5. Sino ba nagsalita na yan? Yan. Yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi. Sabi nga lang. Sino ba yung nakaluklok sa luklukan? Isaiah 6:1. Nung taong mamatay si Haring Usyas, nakita ko ang mga Panginoon. Ay mali. Ang Panginoon lang pala, isa lang pala siya, na nakaupo sa isang luklukan. Yun. Pinupuno ng kanyang kalwalatian yung langit. Nasa Efeso 4:8 ano? Isa lang pala eh. Ang Panginoon. Yan, tinawag na banal. Tatlo na daw. Capital B yung isa. Puro small letter na yung mga sumunod. So, yan tinatawag na Diyos na may tatlong role. Ginanap niya yung hula niya. Pinasulat niya kila David. Ginanap niya. Matapos niya ang Pasko, umakyat sa langit. Ano sa atin ang kanyang espiritu? Ngayon, doon naman sa Revelation 4:2, sabi doon, Revelation 4:2, pagdakay napa sa espiritu ako at narito. Sabi ni Juan, napa sa espiritu siya ni Kristo eh.
Ibig sabihin, guided siya ng power and wisdom ni Lord. May isang luklukang nalalagay sa langit. Ha? At sa ibabaw ng luklukan may isang nakaupo. Nako mga demonyong nagkalat ngayon mag-amaray Diyos, magkatabi daw Meron pang nasa kaliwa yung tatay, nasa gitna yung tatay, nasa kaliwa yung anak, yung Espiritu Santo daw nandun sa may bandang kanan. Kanan yung anak, kaliwa yung Espiritu Santo, yung tatay nasa gitna. Buti nakita nila Espiritu Santo. Ang tatalino, no? Talagang mga demonyo pag nagkalat ng aral, lolokohin at lolokohin ng tao. Tawarin kayo ng Diyos. Noon daw si Kristo ay nasa lupa, naiwan daw Ama sa langit. Tawarin. Bumalik si Kristo sa langit, nakita na sila ng tatay. Ay, naku po. Diyos ko, mga aral nyo, tawarin nyo. Ang saya nga Alam nyo, ang saya nyong paglaruan yung aral nyo. Ang saya nyong paglaruan. Kasi pinaglalaroan nyo yung Biblia, ang dami nyo naman naloko. Revelation 7:17. Sabi dyan, sapagkat ang kordero, sabi dyan, sa English, hindi pa nila alam for the Lamb which is in the midst of the throne. Midst, ano ba ibig sabihin ng midst? Ha? Ibig sabihin ng center, no? Sa Tagalog, ang kordero na nasa gitna ng trono. Alam nyo, nababasa na yung Biblia. Pinipilit yung lokohin yung sarili nyo. Palibhasin mag-amay Diyos nyo, may tatlo pa. At nagkaanak yung Diyos nyo. Nag-uuntogo, nagwiwinda ng mga utak nyo. Kung sa mga puro kabalbal ang pinagkukwento nyo sa Diyos. Na yan ay mag-ama sa langit. Wala ba magtatanong dyan? Tamo ba? Ngayon, Revelation 7:17 in Tagalog. Anong sabi sa Tagalog version? Sapagkat ang kordero ang root ni David sinabi na sapagkat yung kordero nasa gitna ng trono. Tawarin ito mga nagkalat na demonyo sa mundo.
Sinabi na nasa gitna ng trono yung kordero. Isa lang naman yung nakikita ni Wanda sa Revelation 4:2. Pinagpipilitan itong mga nagkalat na kampo ni Satanas na dahil mag-ama raw yung nakikita na isang trono, isang nakaupo. Ito rin. Grabe. Talaga ang demonyo matinding manloko ng tao Ewan ko, bakit pantuhan naman kayo na naluloko kayo ng Trinity na yan na isa 3 persona kuno-kuno na yan. Isa lang persona ng Diyos. Isa utak nun. Hindi po pwedeng gumagawa ang Diyos nalilimutan niya na hindi siya yung pinatay. Parang saya-saya talaga na aral niya. Ano yun? Hiwalay? Hiwalay na espiritu sa kanya. Isa lang espiritu ng Diyos. At yun na espiritu ni Kristo sa Roma 8:9. Balik tayo dun sa topic natin. Revelation 22:5. So isang trono lang, ano? Sabi doon may isang trono. Nakaupo sa luklukan ang nagsabi. So napatunayan natin, mga minamahal, sa Panginoong Jesucristo. Kasi sinasabi ni Kristo, diablo ang inyong amay. Pinapatay si Kristo noon tapos hindi pa kilala kung sino pinapatay nila. Yung nakaupo sa luklukan rin nagsabi, nung nakita sa Isaiah 6:1 yung nakaupo na yon, nakita yun ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, sabi nga noon, na nagniningning may ilaw yan Pagdating nga yung John 12:41, nakita yan ni Juan, nakita ni Isaiah. Ang mga bagay na ito, sabi, nakita na rin na Isaiah si Kristo. Mga bagay na ito yung sinasabi ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kalwalatian ni Jesus at siya nagsalita tungkol kay Jesus. No? Dahan-dahanin nyo nga yung mga Biblia nyo at nang matuto yung mga utak nyo sablay, ano? Wala puro kalawang Ito man ang makita ni Isaiah, sinabi ng, bakit nagsasalita si Isaiah patungkol kay Jesus? Common sense, di ba? Common sense. Nakita siya ni Abraham, nakita siya ni David, nakita siya ni Isaiah, mga nabuhay sa Old Testament yun. Di siya na yung Diyos. Mga galunggong talaga itong mga ito, nagkalat na puro mandarambong to mga mandaraya No, gumising nga kayo. Ngayon, yung banal-banal nga na yun, na nasa Isaiah 6, hindi yung Trinity yan. Yan yung Ama sa OT na naging tupa, umakyat sa langit, at binuhos ang kanyang espiritu sa huling araw. Nagpakilala ang Diyos na siya'y nakikita. No? Darating yan sa alapaan. Ngayon, doon sa Revelation 4:8, inilabas na nga ni Kristo
na siya yung banal-banal na yun. Ano, may tatlong banal-banal yung Trinity da. Lokohin yung nilong yung panutan. Ano naging tatlo yung banal-banal na yan eh. Buti sana kung sinulat dyan eh. Baka may magdaya pa eh, gawing proper lahat eh. Isang capital B lang yan, oh. Capital B, laging ganun pagkakasulat. Small h, kumbaga, banal, holy, Trinity na daw. Sinabi sana dyan, ang mga Panginoong Diyos. Tawarin. Mga nagkalat na sinungaling. Hindi nyo nakilala si Kristo. Kaya pasensya kayo. Kaya pinakikilala ko sa inyo eh. Kung sino yung nasa 1 Corinthians 2:8 niyan, hindi nakilala na sa libutan. Maging mga pinuno nga rin ng mundong ito, hindi nakilala. Kung nakilala yun, hindi sana sa pinatay. Eh kung nakilala, hindi pinatay, sino yun? Eh hindi nakilala, pinatay. Ngayon ito namang Muslim na piling ang babait, pinatay ito si Kristo, kaya galit sila sa Hudyo. Galunggong talaga ang aral nito eh. Hindi nila alam talagang mamamatay ang Diyos dahil sa pag-ibig sa atin. Ay naku Lord. Diyan palang talo na kayo eh. Yung apat na nilalang na buhay dyan, yung nasa Isaiah 6:1 na si Rapin. Sinasamba nila yung Diyos ng gabit araw. Mga tanga ba yung sumasamba na yan na hindi nila nakikita yung sinasamba nila? Ha? Yan yung mamangmang nyo. Tapos sinasabi nyo hindi nakikita yung Diyos, eh ba't nagsasambahay mga yan? Kasi naglulukohan sila sa langit. Eh sinabi pa nga dyan ni araw at gabi, kaya walang tigil. Ha? Ano, walang pahinga araw at gabi. Ha? Sasabi sila ng banal-banal ang Panginoong Diyos. Yun mong Trinity, banal-banal ang mga Panginoong Diyos sana yan. May isang pangalan lang ang Diyos. Doon sa Trinity nyo, yung God doon, mayroong tatsulok, sa gitna yung God. May Father, Son, and Holy Spirit na triangle. Ano pangalan ng God sa gitna? God is a title. Ayun, napupunta kayo sa Yahweh, Jehovah'ng palpak, Yahweh'ng palpak. Bilagyan lang ng AEO na scholar, Diyos na. Ay, nako. Tawarin kayo. Ang totoong tetragrammaton nasa krus ni Kristo. Yod, He, Vav, Hiyon. Hanapin sa Hebreo pangalan sa krus. Hindi yung Inri kinakalat nyo, yung Ilocos Norte Region 1. Talagang tinago ni Satanas yan eh. Kaya itong mga RCC na to eh, piling nila na kay Jesus pa sila. Yung Romano Katoliko niya, wala na kay Kristo yan. Makikipagdebate ko sa mga pope niyan. Ilabas nyo lahat. Oh, iharap nyo sa akin lahat, magdebate kami. Tingnan ko kung nasa kay Jesus pa sila. Kay Pedro sila. Kay Pedro na binako nilang baliktad. Na pinagyayabang na doon daw tinayo kay Pedro Iglesia. Ay nako. Eh, sinabi na sa Efeso 2:20 eh, sa Iglesia ni Kristo na tinatayo sa ibabaw na kinasasaligan ni Kristo. Wala na nakakilala sa Diyos ngayon. Bali, hindi naman siya nagyayabang eh. Ako na lang tumatawag ng Ama naming Jesus, sumasala siya sa may pangalan mo eh. Ewan ko kung nagawa niyo sa buhay niyo yan. No?
Hindi sa nilalat ko kayo. Pero sa dinami-dami ng dinibati ko na sekta, sangkaterba kayong sa demonyo lahat nakakalat eh. John 8:44, tama si Kristo, diablo ang inyong amay. No? Ngayon, kaya sabi ko sa inyo, dadandahanin natin yung Biblia. Sa Revelation 21:5, doon pa lang tayo eh. Yung nakaluklok sa luklukan nagsabi, o pinatunayan ko na sa inyo, si Jesus yan, yung kordero na sa gitna. Narito, ginagawang bago lahat ng bagay, sulat mo sa bagat masultang ito'y tapat at tunay. Sabi niya sa akin, sinabi niya, ewan, sa Patmos, hinaginap na. Ako ang Alpha at Omega. Ako ang nagpasimula at ang magwawas niya. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ano yung tubig ng buhay? Ha? Ang ibig sabihin ng bukal ng tubig ng buhay ay ang Panginoong Yeshua din. Dahil si Kristo din ang bukal ng tubig ng buhay. Basahin natin sa Jeremiah 17:13. Jeremiah 17:30. Tingin. O Panginoon, na pag-asa ng Israel. Tatawa talaga Diyos sa inyo sa awit 12. Lahat ng nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Ha? Mapapahiya sila sa iyo. Kung pinabayaan daw yung pag-asa ng yung Panginoon. Silang nagsisiwalay sa akin ay masusulat sa lupa. Nakatigok lang kayo lahat. Sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng tubig ng buhay. O binaliktad lang yan, bukal ng buhay na tubig. Ay talaga. Kaya sabi ko sa inyo, ang Panginoong Jesucristo, umamin yan sa John 14, sa John 4:11. Babaeng Samaritana, wala bang magtatanong dyan? Wala dapat pala i-announce kay aking kaiban. 33. Okay. So, dumako tayo sa John 14. Sabi doon, sumagot si Yeshua at sa kanya'y sinabi. Sabi doon sa babaeng Samaritana yan, natandaan yan. Tatalino naman kayo eh. Sa babaeng Samaritana. Ano nga ikaw na isang Hudyo humihingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Kapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Pero Diyos siya eh. Sumagot si Yeshua at sa kanya'y sinabi, ba't ka ba Yeshua ng Yeshua? Acts 26:14 nga eh. Kinausap si Pablo sa wikang Hebrew ni Yeshua. Saulo, sabi. Ba't mo kinuusig in the Hebrew words? Sino po kay Panginoon? Ako si Yeshua. Siyempre, yung pangalan sa Israel ang sasabihin nun. Malay nyo, yung ang Jesus na yan na English eh, pumunta rin kay Zeus sa iba pang moon god. Medyo ingat-ingat kayo. English yan.
Sumagot si Yesu at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, kung sino sa'yo nagsasabing painumin mo ko, ikaw ay hingi sa akin. Ayun ang ibig sabihin yan eh. At ikay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala ka namang isasalok ng tubig at napakalalim ng balon. Saan naroon ang iyong tubig na buhay? Yun yung nasa Jeremiah 17 na binasa natin kanina, no? 17:30. No? Dakila kababaga sa aming amang si Jacob. Sa amin nagbigay ng balon at dito uminom siya. Ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Yan, din na pumalpak na yung Muslim dyan. Nasa Mecca daw yung balon. Nasa Beersheba yun. Ako, Diyos ko, dahil talaga nagkalat na demonyo araw doon. Puro kasi nungalingan. Sumagot si Yesu at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng literal na tubig na ito ay muling mauuhaw. Hindi mo na naman ang literal. Sasabihin na naman nila, ba't tinadagdagan mo nakasulat? Literal yung tubig yung nauuhaw kayo. Yeah. Ang saya. Ang bawat umiinom ng tubig na ito, literal na tubig yan, sinasabi dyan, muling mauuhaw. Tatapwat. Ang sino ang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking. Yan na naman. Yan na naman yung mga Trinity. Kung may epal na naman na kamera. Yan. At yung mga father and son na nakakalat din sa mundo. Ang sino umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay magiging isang balon na tubig na bumubukal sa kabuhayan ng walang hanggan. Overflowing joy. Dahil kilala mo na yung Diyos, hindi yan yung sanib-sanib ninyo na kasi yung mag-i-speaking in tongue kay pagulong-gulong kayo dyan. Spiritual life yan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito. Mga ako'y huwag nang mauhaw. Hindi po marito man sa ganito kalayo pa upang magigit pa. Sinabi sa kanya ni Yesu, humayo ka. Tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. So, yan po yung tubig ng buhay. Ano? Sabi ni Kristo, kung nakikilala mo lang tong humihingi ng tubig na ito, ikaw'y pahihingi sa kanya. Ano? Okay, balik tayo ngayon doon sa Revelation 21:5. 21:6. Sinabi niya sa akin, naganap na, ang Alpha Omega ng Pisulat Wakas. Ang nauuhay ay pa yung walang bahat sa bukal ng tubig ng buhay. O, di kilala nyo na ngayon tubig ng buhay. So, tapos na. Kilala niyo yung Diyos. Si Yesu. So, nasa pa Satanas dyan sa buhay niya? Wala na. Sunog na yan. Iyak-iyak yan. Dali lang ha. Nagtitext sa akin. Gumising kayong mga natutulog, mga patay kayo lahat. Kaya sa aman yung Diablo. Acts 26:18. Ibalik mo sila sa akin, Saulo. Pagkaadipin ni Satanas, balik mo sila sa ilaw. Lord, hindi mo nila kilala yung ilaw. Hindi sila nakabasa ng let there be light, Lord. Ang daming scholar, oh. Tatanda na, pinagtalunan pa yung verbo.
Hindi nila alam yung let there be light lang yun na sinalita ng Diyos ng pasimula. Tawa rin. Daming style, no? Nagpiling matalino lahat. Naging mga mangmang. Ano sinasabi ni Kristo eh? Napipiliin ko yung mangmang para hiyain yung marurunong. Okay. Sino nga nagsasalita niyan? Yung talata na yan. Sige, mga galunggong na mga mangaral. At sangkatuta kayo nakakalat. Mga mangmang. Sino nga nagsasalita dyan? Dalawa? Eh no? Ako, sabi. Si Kristo lang yun. Kasi tubig ng buhay. Si Kristo pa rin. Oh. Yung sasalita ngayon yan. Mga palusot nyo, sasabihin niya yung Ama. Ama ni Kristo. Mahiya kayo sa balat nyo. No? So tapos na ba natin yan? Isang talata. O, naganap na. Sinabi rin ni Kristo yan. Naganap na. At niyukay niya ang kanyang ulo at namatay. Di ba? May ganun doon. Yung nagsasabi ng naganap na si Kristo lang. Yung Diyos. Oh, wala na. Paano yan? Tapos na ang laban? Oh. Sabi niyo, hindi namatay si Kristo. Si Jesus yan. Hindi namatay Diyos niyo. Eh, paano? Ang gusto mo mapakamatay ng Diyos para sa atin. Hindi niya na tayo kamahal para iligtas ng sarili niyang dugo. Magkuro patay Diyos ko, sabi ni Balahadya. Yan, nabota tayo siya eh. Yun ang balak ni Satanas. Mamatay si Kristo eh. Huwag na huwag mamatay ka, Lord. Hindi magyayari yan. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Iyak eh, di ba? Sila pala yung mga kampo ni Satanas na ayaw mamatay yung Diyos. Ngayon, so wala nang pagtatalo Hindi na kayo pwede looin ni Numan. Si Kristo yung ako na yan. Ang magtatagumpay, magmamana ng bagay nito. Sila ni Kristo, ni Messiah, the one Lord God ng Israel, sa Lucas 2:11, testified by angel, not by scholar. Ako, sabi ni Yesu, magiging Diyos ninyo. Ay magiging purihin po ang Panginoong Yesu, no? So pagpatawad nyo ang salita ng Diyos ay talagang masakit. Mag-aral kayong mabuti kung sino yung Diyos nyo. Tagal nyo na simbahan, hindi nyo pa kilala yung tatay nyo. Aba, mahiya kayo. Padong kayo sa diablo. Tandaan nyo yan, no? Sinabi ni Ananias, Saulo, Pablo, ang Diyos ng ating mga magulang ay tinawag. Sige, lumabang kayo lahat sa akin ng debate. Sino yung Diyos ng mga magulang na tumawag kay Saulo? Sabihin nyo, tatay ni Jesus. Kawawa kayo. Okay, kayo talaga kayo. Puro na joke.
God is good all the time. All the time, God is good. Talaga, isa lang naman ang mabuti. Ano niya kung sino yun? Ayun na sa Acts 7:52, pinatay niya yung mabuti. Diba? Nagkwento lang yan eh. Kwento lang si Esteban eh. Sa Acts 7:52 eh. Yan yung kwento ng ubasan. Tandaan niya. Pinadala na eh. Sabi ni Esteban, alin sa mga propeta hindi niyo pinag-usik ng inyong mga magulang? Ha? Alin ang pinatay? Pinatay nila, nagpapahayag ng unang pagdating ng God is good, matuwid. Isa na mabuti ang Diyos. Ano pa? Wala na. Ha? Kung kayo talaga'y nakakilala ng Diyos, sana ngayon ay challenge ko at kayong nagsisisamba kuno kay Yeshua. Hindi ko naman nilala. Meron naman ako maraming kaibigan na nasa Panginoong Yeshua. No? Marami kami. Nandun kami sa group namin sa Patripasyanism, Bilet. Pagaman may konting hindi na pagkakaunawaan. Pero napaunawa naman ng Panginoong Yesu. Katulad parang si Pablo lang yan at si Pedro na nag-aaway minsan. Hindi naman nag-aaway, nagalit lang. Hindi ko naman sila pinagagalitan. Katulad ng pinakalat nila na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos may Espiritu. Okay? Iba yung ang Diyos ay Espiritu lang. Doon sa ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Tingnan nyo? Kumbaga, ang kotse ng Diyos ay kotse ni Kristo. Parang gano'n. May kotse ng Diyos. Parang gano'n. Sa Roma 8:9 yan. Gano'n lang yun. Kaya nga marami sa tao na nakalutang yung utak dahil yung Diyos nila hangin na hindi raw nakikita. Ito po ang katotohanan. Ang Diyos nakikita. No? Nai-invisible niya lang yung katawan niya. Bumababa sa lupa, pwede siyang mawala, bumabalik, nawawala. Ito na naman. Katapat kayo'y wala sa laman, sabi niya no, kundi nasa Espiritu at kapangyarihan na ni Kristo at karunungan na nagbibigay sa Joel 2 upang kayo managhinit, upang kayo ay makakita ng pangitain. Hindi naman puro pangit yung nakikita niyo. Sasubukan niyo simbahan niyo, may pangitain ba dyan? Puro pangit ang nakikita niyo. Meron ba na naghinit dyan? Tinayaan niyo naman sa wedding. May nakakita ng pangitain, mga nanaginip. Yun nasa Joel. Pagbuhos ng Espiritu, mananaginip, manguhula, makapagpapagaling ng may sakit, makapagpapalayas ng demonyo. Karamihan dyan, mga anak ni Iskeba lang eh. Minsan, gadrama na nakapagpaalis ng demonyo. Kaya sabi ni Kristo managtatag sa akin, Panginoon, palas kami ng demonyo. Pag ganyan may sakit. Ano sabi pa ni Kristo? Doon kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kasi, kinakahabagan tayo ng Diyos. No? Kaya, mapagpatawad siya. Ngayon, huwag natin abusuhin. May hangganan din naman ng Diyos. Dahil sinabi niya, kung hindi kayo makakasakay, Noah's Ark Part 2, patay. Eh, napaka-just nga ng Diyos, matuwid nga yan eh. Kung hindi kayo sumakay sa time ni Noah noong araw, kayo nalunod. Ganun lang din ngayon yun.
So, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, hindi sa Espiritu. May laman at buto, may katawang panlangit yun. May laman at butong panlangit yun. At yung Espiritu niya ay yun ang nagpapagalaw sa kanya at yun ang kanyang kapangyarihan at karunungan na binibigay sa atin. Nakakunik na tayo ngayon sa kanya. Okay, at ako may kausap, patawad nyo sa susunod na lang i-end ko muna yung live ko. Tandaan nyo, Acts 22:14, si Kristo ang Diyos ng ating mga magulang. Ano? Sinabi na po ni Ananias yan, hindi nyo na mababali yan. No? Si Kristo ang Diyos ng ating mga magulang. So, yan ko na po yung live ko, ako may kausap. Kita-kita po tayo bukas sa ibang araw at ako yung makapag-live na muli. So, may inyong pagpapala at karunungan sa galakan, biyaya ng Panginoong Yesua ay sumaating lahat. Nawa ang lahat ng tao sa mundo ay makakilala sa Diyos na hindi na sila magkasakit sa 1 Corinthians 11:26, 1 Corinthians 11:30. Purihin po ang Panginoong Yesu. I'm not free, binili kayo dyan. Goodbye.